Ang anaphylaxis, ito ay isang matinding allergic reaction na dulot ng sobrang aktibong pagtugon ng immune system. Karaniwan, kapag mayroong pumasok na nakakapinsalang substansya o lason sa katawan ng tao, agad na kumikilos ang immune system para ito ay kalabanin. At ang pagtugon na ito ay kilala bilang tinatawag na inflammation o sa Tagalog ay pamamaga. Ang katawan ng tao ay nagpapalabas ng bagay na tinatawag na histamine na siyang nagpapalawak ng daluyan ng dugo para payagan ang mga white blood cells at mga antibodies na dumagsa at sumalakay upang mapuksa ang mga masasamang substansya na pumapasok sa loob ng katawan. Gayunpaman, mayroong problema ang lumilitaw kapag sobra ang pagtugon ng katawan sa hindi mapanganib na mga substansya. Kapag ang histamine ay nailabas ng labis at hindi gumana ng maayos dahil sa sobrang aktibong immune response, ang mga blood vessels sa buong katawan ay agad na lumalawak, na maaaring humantong sa delikadong pagbaba ng blood pressure. At sa paglawak ng mga blood vessels, nararanasan ang mga sintomas gaya ng pagsikip ng paghinga at matinding pangangati. At sa malalang sitwasyon, ang anaphylaxis ay maaaring maging nakamamatay gaya ng kasalukuyang nangyayari sa anak na babae ng angka ng Peng kung saan sa kasalukuyan ay makikita natin siyang nasa likod ng ating bida habang nagmamadaling tumatakbo dahil wala na silang sapat na oras. Mapapansin naman natin ang pagdaan ng mga ito sa loob ng teritoryo ng angka ng Tang habang sinasabihan ni Soryong ang batang babae na kumapit lang ng kaunti dahil sila ay malapit na sa kanilang pupuntahan. Makalipas ng ilang minuto ay nagawa namang makarating ng ating bida sa labas ng isang gusali kaya dali-dali itong napahinto habang patuloy na hawak itong batang babae. Kasunod nito ay kaagad naman niyang pasigaw na tinawag ang kanyang biyenang lalaki para sabihin na nawala ng malay itong si Ying kaya makikita natin ang pagbukas nito ng pintuan ng gusali. Dahil kanilang napansin ang masamang kondisyon na mayroon itong si Ying sa kasalukuyan ay nagmamadali namang tumakbo ang patriarka at ang pinuno ng angka ng Peng habang nagtatanong kay Soryong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Soryong na mukhang ang batang babae ay nahihirapan sa paghinga, kaya agad na ginamit ni Muhuan ang kanyang internal energy para ibigay sa kanyang anak. Maya't-maya pa dahil sa patuloy na paggamot ng kanyang ama ay nagawa namang guminhawa ng maayos nitong si Ying. Naginhawaan naman ng husto si Soryong nang kanyang makita ang batang babae na nasa maayos na kondisyon ngayon at napaisip siya na ang internal energy ay tunay ngang kahanga-hanga. Ito ay dahil ang pangunahing hakbang sa paggamot ng anaphylaxis ay ang pagpapanatili ng normal na blood pressure at pagtiyak na bukas ang daanan ng hangin para sa paghinga, at sa modernong medisina, ito ay nagagawa sa tulong ng gamot na epinephrine, steroids, at antihistamines. Habang sa mga malulubhang kaso naman, maaaring kailanganin ng intubasyon upang makatulong sa paghinga. Ngunit sa mundong ito, gamit lamang ng internal energy o mga teknik na binabase sa Qi ay nagagawa nilang mairesolba ang lahat. Kaya bumalik tayo sa kasalukuyan habang napapasabi ang patriarka sa kanyang nakikita na mukhang ang sintomas na mayroon si Ying ay pareho din noong huli itong nagkasakit kaya kanyang natanong kay Soryong na dahil siya ang huli nitong nakasama, napansin niya ba ang naging sanhi ng biglang paglala ng pakiramdam ng batang babae. Ito'y pinasang-ayunan naman ni Muhuan at natanong kung ano ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang nawala ng malay, kaya isinaad ni Soryong sa kanyang mga elders na ito ay kanyang malinaw na nakita. Napaangat naman siya ng kanyang daliri at ipinaliwanag na ang rason kung bakit nagawang mahimatay ni Ying ay dahil siya ay natusok ng bubuyog. Nagulat naman ang patriarka at ang pinuno ng angka ng Peng sa kanilang nalaman. Ngunit isinaad ng patriarka na kahit mayroong mga kaso ng mga taong nahihimatay pagkatapos na matusok ng mga bubuyog, ito ay hindi nagpapaliwanag kung bakit nawawalan ng batang babae ng malay noong mga nakaraan, na muli namang pinasang-ayunan ni Muhuan sabay sabi na kung ang dahilan nito ay ang mga bubuyog, malamang ay hindi na siya dapat nakaabot hanggang dito at natanong kung ibig ba nitong sabihin ay hindi pa rin nila nalalaman ang tunay na sanhi ng kanyang karamdaman. Napasabi naman ng patriarka na mukhang hindi sila makahanap ng malinaw na koneksyon sa mga pangyayari kaya marahil hindi pa rin nila ito natutukoy. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay may ngiti naman siyang tinawag ng ating bida dahil kanyang nalalaman kung ano talaga ang sanhi ng problema na nararanasan ni Ying. Ikinagulat naman ito ng husto ng patriarka kaya kanyang natanong sa kanyang manugang kung siya ba ay nagsasabi ng totoo. May tuwa namang ipinaliwanag ni Soryong na ang pagkakatusok ng batang babae ng angka ng Peng ay tumulong sa kanya para malaman ang tunay na dahilan ng paglala ng kanyang pakiramdam, na nagugulat namang natanong ni Muhuan kung ano ang ibig nitong sabihin at ito'y kanyang ipaliwanag sa kanya ng kaunti.
Ngunit nagawa namang muling matigilan ng pinuno ng angka ng Peng at mapatingin sa kanya ang patriarka dahil sa kanyang sinabi. Ito ay dahil gaya ng nakaraan, kanyang muling inutos na ang kanilang kinakailangang unang gawin ay alisin ang damit ng batang babae. Naikinagalit naman ni Mu Huan kaya pinagalitan siya nito ng husto. Makalipas ng ilang minuto ay mapapansin naman natin ang pagsara ng isang pintuan, kasabay nito ay ang paglabas ni Huayun habang nagsasabi na ito ay gaya ng sinabi ni Soryong, ang mga pantal sa katawan ni Yingying ang naging dahilan kung bakit hindi nila ito kaagad napansin. Dagdag pa nito na gayunpaman, sa ilalim ng mga iyon ay mga lumang marka, at ngayon ay mayroon namang mga panibagong lumitaw. Natuwa naman ng husto ang patriarka at ang pinuno ng angka ng Peng dahil tama ang sinabi ng ating bida, subalit kahit na ganoon ay mapapansin natin na hindi siya masaya habang mayroong bukol na tumubo sa kanyang ulo. Dahil sa kanilang ingay ay bigla namang lumabas ang ina ni Huayun para pagsabihan silang tumahimik dahil hindi pa nagkakaroon ng malay ang batang babae, na agad naman nilang sinunod. Maya't maya pa ay napaubo naman itong si Mu Huan para agawin ang atensyon ni Soryong at sabihin sa kanya na gaya ng kanyang sinabi na mayroong mga karagdagang marka bukod sa mga pantal sa katawan ng kanyang anak. Nagtataka nitong natanong kung bakit ang kanyang anak ay palaging nawawala ng malay. Isinaad naman ni Soryong na ito ay dahil sa pagkakalaso ni Yingying sa kamandag ng bubuyog, na hindi naman mapaniwalaan ni Mu Huan kaya kanyang natanong kung hindi ba sinabi na ng patriarka ng angka ng Tang na ito ay hindi ang sanhi dahil imposibleng hindi nila mapansin na nagawang matusok ang bata ng ganitong insekto. Dagdag pa nito na ang kanilang bakuran ay walang mga bulaklak at puro lang mga sinementong bato kaya walang rason ang mga nilalang para lumitaw doon, at muling natanong kung papaano siyang nakakasigurado na ang tunay na sanhi nga nito ay kamandag ng mga bubuyog. Napaisip naman si Soryong at kanyang nauunawaan na si Mu Huan ay tama dahil ang pagkatusok ng bubuyog ay siguradong isang kapansin-pansing bagay. Gayunpaman nakakasigurado siya na ang sintomas na ipinapakita ng batang babae ay perpektong tumutugma sa anaphylaxis na dulot ng laso ng bubuyog. Muli namang pumasok si Soryong sa kanyang isipan, kung saan mapapansin natin ang maraming libro dito patungkol sa iba't ibang uri ng mga nakalalasong hayop kaya kanyang naisip na kinakailangan nitong mahanap ang ibang nilalang na mayroong parehong lason sa bubuyog, isang lason na naglalaman ng melatonin o peptides na nagdudulot ng pamamaga at pagpapahirap sa paghinga. Ang kanyang isipan ay pumunta naman sa probinsya ng Hebei sa China, kung saan mayroon itong continental na klima na may katamtamang temperatura. Kaya ang mga nakalalasong nilalang sa rehiyong ito ay maaaring kinabibilangan ng red-chested ants, Chinese red ants, Chinese scorpion, at ang Chinese cobra na tinatawag na white-lipped pit viper. Napaisip naman siya na ang mga ahas at alakdan ay maaaring hindi na isama dito, at habang siya ay nagpapatuloy ay nagtaka naman itong pinuno ng angka ng Peng sa kanyang kinikilos kaya kanyang natanong kung ano ang ginagawa ni Soryong. Subalit pinagsabihan lang siya ng patriarka na sila ay manahimik at kanila lang nahayaan ang ating bida. Habang patuloy na sinusuri ni Soryong sa kanyang isipan kung ano ang maaaring nilalang na pwedeng makalason sa batang babae, kanyang natanong kung ano ang kapaligiran kung saan madalas siyang mapinsala ng nasabing hayop at ano ang palaging ginagawa nito. Kanya namang naalala na mahilig itong batang babae sa pagkain ng matatamis, at kanya ding naaalala ang sinabi ni Huayun na mayroon siyang mga sekretong bulsa sa kanyang damit para sa pagtatago ng mga candy, kaya mayroong bigla na lang pumasok sa isipan ng ating bida. Napangiti naman siya dahil nagawa niya ng matukoy kung ano ang nakalalasong nilalang na ito. Isinaad naman ito sa pinuno ng angka ng Peng na siya ay nakakasigurado na ito ay laso ng bubuyog at siya ay kanyang mapagkakatiwalaan dito. Nagtaka naman itong si Huayun sa kanyang sinabi at napaisip kung ano kaya ang ibig nitong sabihin. Habang si Mu Huan naman ay napatanong na lamang sa kanya kung ano ang pinagsasabi nito. Ito ay dahil walang bubuyog sa teritoryo ng angka ng Peng kaya hindi ito maaari. Ngunit may tuwa naman siyang pinagsabihan ni Soryong na ang mga nagmula sa angka ng Tang ay nakakaalam na ang bisa ng lason ay naiiba sa bawat tao, at para sa iba ang katiting na lason ay maaaring nakamamatay, habang ang iba naman ay kayang tiisin ang 10 beses ng dami ng lason nang walang problema. Pinasang-ayunan naman ito ng patriarka at sinabihan si Mu Huan na kahit gamit ang parehong lason, nagkakaiba ang epekto nito sa bawat individual. Nang ito ay malinaw ng ating bida sa pinuno ng angka ng Peng, agad na ipinaliwanag ni Soryong na si Yingying ay partikular na sensitibo sa lason ng bubuyog at natanong sa kanya kung kanya itong namalayan kanina, na agad niya namang pinasang-ayunan. Dagdag pa ni Soryong habang ang kanyang daliri ay nasa kanyang ulo, sila ay nakakasigurado sa isang bagay,
ito ay si Ying-Ying ay mayroong mahinang panglaban sa kamandag ng bubuyog, at kung walang bubuyog sa kanilang bahay ay mayroon na lang isang posibilidad ang natitira para dito. Interesadong malaman, natanong ni Mu Huan kung ano itong posibilidad. Ipinaliwanag naman ni Soryong na ang sanhi nito ay talagang bubuyog, ngunit ito ay isang natatanging uri. Kaya lumipat naman tayo makalipas ng ilang oras kinagabihan sa bakuran ng teritoryo ng angkan ng Tang habang makikita natin ang apat na mayroong hinahanap sa damuhan. Natanong naman ni Mu Huan sa ating bida kung siya ba ay nakakasigurado na ito ay nandito, na kanya namang natutuwang sinagot ng oo at dapat ito ay nasa ganitong lugar. Dali-dali naman itong tinawag si Huayon na lumapit sa kanya at lagyan ng ilaw ang parte na kanyang tinuturo, na kanya namang agad na sinunod. Kung saan ang ito ay mabigyan nila ng liwanag ay mapapansin natin ang pagtipo ng mga maliliit na kulay itim na insekto sa isang matamis pagkain. Makikita naman natin ang pagkagat ng isang insekto sa katabi nitong nilalang, nang bigla na lang siyang napahinto dahil sa paghawak sa kanyang ulo gamit ng chopstick. Ito ay si Soryong na agad siyang kinuha at habang ito ay kanyang ipinapakita sa mga elders ay isinaad niya naman na ito ay ang salarin ng lahat. Subalit sinabihan lang siya ni Mu Huan na ito ay isa namang langgam at hindi isang bubuyog. Kaya inalok siya ni Soryong na pagmasdan nito ng mabuti, ito ay dahil kung ito ay kanyang susuriin ay mapapansin niya na isa itong malayong kamag-anak ng mga bubuyog. Nang bigla na lang nagulat ang patriarka at ang pinuno ng Teng, ito ay dahil nagawa nilang mapansin pagkatapos na maipaliwanag ni Soryong na ang nilalang ay mayroong malaking panusok sa likuran nito. Nasabi naman ng patriarka na hindi ito kapanipaniwala at ngayon kanyang nauunawaan kung bakit niya ito tinawag na malayong kamag-anak ng bubuyog. Pinagpapawisan namang hindi makapaniwala itong si Mu Huan na ang ganitong klaseng langgam ay mayroong ganoong kalaking panusok. Habang patuloy na hawak ni Soryong ang insekto ay kanya namang ipinaliwanag na ang maliit na nilalang na ito na siyang malayong kamag-anak ng mga bubuyog at ang rason kung bakit patuloy na nawawala ng malay si Ying-Ying ay ang tinatawag na king stinger ant. Ang langgam na ito ay ang tunay na salarin sa likod ng kondisyon na nararanasan ng batang babae, at ito ay nabibilang sa tinatawag na Hymenoptera order o mga insekto na mayroong maliit hanggang katamtamang sukat, at sa pamilya na Formicidae o siyang tumutukoy sa kabuuang pamilya ng mga langgam. At ito ay ang Pachycondyla sinensis o ang tinatawag na Asian needle ant.